Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Aries, this reading is for you. Aries, October 22, 26. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details. Uy, may nag-i-spy. May namimiss ka ba or someone? Nasa baba po ng video na to ang all the details para sa personal reading. This is a general reading kabayan Aries, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Mag-ingat kayo sa matatalim na bagay, okay? May mga aksidente, this is a warning lang to ha, hindi to lahat sa inyo magre-resonate. Okay, marami kayong energy sa mundong ito. May mga aksidente, may mga biglaang mangyayari. Sa iba dito is, may mga nakita kong doktor. Maybe there's a surgery. Yan. Basta yung mga baka matusok kayo, mahiwa kayo, ganyan, no? Mag-ingat lang kayo kung anong danger yan. Hindi man sa inyo or sa malapit sa puso niyo. The mouse, the cross, and the heart. Okay. Yes, magkakaroon daw ng mga burden, no? Nagkakaroon kayo ng mga, there's a duty or there's a burden. Ako nakikita sa'yo. Yung mga big problem also sa nakita ko dito. May mga nervyos or stress din sa iba. May magkakasakit, no? Yan, may mga disease, flow. Yan, may mga stress kang ako nakikita. Baka may daga sa bahay nyo. And syempre, handito rin yung situation na maaring may mga, ano ba tawag dito? Either tukso, ganyan. May mga, may tao ako na nakita na maaring may magbibigay ng love sa'yo or ikaw ang bibigay ng love. There's a love and romance ako nakikita. And affection. Kumbaga, there's a core na situation when it comes to a love, no? Sa iba sa inyo. Iba dito very religious, no? Sa nakita ko dito. May taong religyoso. Okay. Ingat kayo sa no? Sa nakaw, no? May nakita akong pagnanakaw. Hindi ko lang alam kung anong klaseng pagnanakaw yun. Pagnanakaw ng pera, or mahuhulugan ka ng mahalagang bagay, o pagnanakaw ng relationship. Isa lang yun no? Basta pagnanakaw. Tingnan natin, Aries, yung energy. May nakikita akong friend. Aries energy. Ano energy ni Aries? You show me. Ano ba? 3. And the lovers and the 10 of wands. Ano? May magulo isip dito. Oh! Parang tanga si ate, no? Sorry ko, teka nga. Sakit ang pa ako. Okay, ang energy mo ngayon is maaaring iba sa inyo is nagkakaroon ng merong, or vice versa tayo ha, maaring merong kang nararamdaman or vice versa ito, na feelings sa isang tao, no? Sa nakita ko dito. Or vice versa. Someone want to collaborate din ang nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo is magkakaroon ng bagong love or matagal nyo na itong nararamdaman sa tao na to, sa iba ganun. No? Yan. Meron ka mga daladalahin na bigat
na nararamdaman, no, sa nakita ko dito. Either problem of feelings, problema sa pera rin, sa iba, problema sa karelasyon, yan, ang nakikita ko dito. Iba dito is ano yun nga, maaring nagkakaroon ng ano tawag dito? Love triangle? No, yun. Baka meron ka na, tapos meron ka pang nagugustuhan. Ganun. Kumbaga, meron talaga ikaw bigat na nararamdaman sa ngayon, no? Yung energy mo. Tingnan natin ang parating kay Aries. Anong parating kay Aries? The King and the King. The Page. Oh, okay. And the Ten of Pentacles. Ano yung ano? 4 of Wands to parating sa kanya. The Chariot, okay. Yung parating sa inyo, ang nakikita ko dito is meron ka daw isang didesisyonan sa buhay mo. No, maaring ito is related sa trabaho, related sa mga activity, yan, sa mga related sa mga creation, ganyan. No? Meron ka daw, meron daw ikaw na gagawin na isang situation sa buhay mo na bibigyan mo ng effort, ganyan. Parang meron kang binabalak na either dine-develop, ganyan, na isang bagay, no? Ang nakikita ko dito. Mga dine-develop na pagpaplano, ganyan. Sa nakikita ko dito. Iba dito practical. No, iba dito nagiging practical na tao. May isang sitwasyon din na na nagiging patient ka dito. Yan. Alam mo, may nakikita ako ditong tao na curious. Curious sa ibang bagay. Maaaring may matagal na siyang nararamdaman sa ibang tao. Sa nakikita ko dito. Anong related sa inyo ng parang may nakita ko ditong either siya is nagpapagawa ng vehicles, motor, sasakyan, or bibili siya. Ganun. May nakikita akong ganun. No? Parating sa'yo is a decision making. No, dito. Kailangan daw dito ng clarity, no, to move forward ito. Tsaka development din ng iyong sitwasyon sa buhay. Kumbaga, kailangan mo ng i-progress yung sarili mo, no, and focus. Kahit na, kasi parang nakikita ko dito is nagiging mabagal yung situation mo, no, sa nakita ko dito. Tingnan nga natin, bakit siya nagiging ganun. Pagdidesisyon to O, diba? The Ace of Wands. Iba siguro sa inyo is, magkakaroon kayo ng bagong trabaho, ganyan. Mga bagong pagkakaabalahan in life. Yan, sa nakita ko ito. And syempre, this is the time na rin na kailangan mo daw na mag-give effort to start a new beginning in your life. Kung wala kayong trabaho, this is the time to decide. Yan. Kasi nasa sayo yung movement, no? Sa nakikita ko dito. Kasi parang ang tagal mo nang hindi binibigyan ng effort itong situation mo sa buhay mo. Kung ito is sa trabaho, go. I-push mo. Kung ito is when it comes to a relationship, at kung meron ka naman, it's a wrong. Sabi ganun. Pero nasa sayo pa rin to. Siyempre, you need to balance yourself. Di ba? You need to balance. Kailangan dito ng kumbaga give and take. When it comes to a relationship, kailangan dito ng give and take. 50-50. Kumbaga, walang lamangan. Di ba?
ang nakita ko dito. Develop mo more yung sarili mo, no? Yan na mas more kang magkaroon ng changes. Kasi this is a breakthrough para sa'yo na para sa pagbabago mo. Nasa sa'yo kasi, nasa sa'yo. No? Kumbaga, siguro iba dito, there's an idea. Ako na nakikita na gagawin mo na, no? Maaari ito nga is opportunity, ganyan. Iba dito is attraction sa ibang tao. Kasi di ba meron tayo ditong Ace of Cups. Anong dapat iwasan niya? Anong dapat iwasan ni Aries? Ano yan, anak? Kasi ano? Diba dito nagiging practical? Dapat iwasan. Tagal mag-ano ng ano mo, no? The death, oh. Kailangan mo na daw ayusin yung buhay mo. And the Page of Pentacles and the King of Pentacles. O, yan. Lagot ka. Ang sa'yo, eh. And the Seven of Pentacles. O, diba? Iwasan mo daw yung yung situation na hindi mag-focus or kumbaga walang layunin in life. Ganyan. No? Ang nakikita ko rin dito is kailangan mo kasi i-progress yung mga bagay-bagay, no? Sa nakita ko dito. Yan. Kailangan yung mga problema mo sa ngayon is marisolbahan, no? Nakikita ko dito. Iwasan mo din yung yung situation na, kasi sa nakikita ko dito is kailangan mo daw mag-ipon ng pera, no? Ngayon, kailangan mo talaga umaksyon. Kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Kailangan ngayon is i-focus mo na yung sarili mo na magkaroon ka ng stable na situation in life. Hanggang sa future, yan, syempre. Diba? Para yung mga nangyaring problem, if you have a problem, or nag-i-struggle ka, diba? Kailangan mo nang muling magpunla. Yun, ang sinasabi dito. Think the future, ang sinasabi. No? Kumbaga, umalis ka sa isang situation na natatrap ka or na-stuck ka. Ganyan. Umalis ka doon. Alisin mo yung frustration in life. Kumbaga, ayusin mo na yung sarili mo. Kailangan ng pagbabago. Kailangan ng mag-start. Siyempre, kailangan ng transformation. Ganyan. No? Kailangan mo ng kumilos talaga ang sinasabi dito. Iwasan mo yung magpa-stuck. At mag-prostrate din, syempre. Tingnan natin ang love. When it comes to a love is sa lahat, ha. Kamusta ang love ni Aries? Kailangan mo kasi magkaroon daw ng layunin in life. O, di ba? We are the Ace of The Ten of Cups and the Two of Wands. Bakit? Parang may dalawang tao ako nakikita dito, Ibig sabihin, iba sa inyo, kung meron kayo, meron pa kayong isa. Or there's an attraction, no? Ako nakikita. Ano yung top ones? May attraction ako nakikita dito, The Hangman. O, diba? Two of Cups. O, tingnan mo to. O, diba? Two of Cups and the Three of Pentacles. Oh my God. Okay, when it comes to a love, andito ka sa situation mo na nagkakaroon ka ng doubt, no? Yan, siguro sa sarili. Diba dito? Or sa karelasyon. Nakita ko dito. No? And, nandito yung maaari nagkakaroon ng choices in life sa nakita ko dito. May isang situation sa buhay mo when it comes to a love. Diba dito kasi may family talaga. May family naman kayo sa nakikita ko dito. Pero hindi ko lang alam kung bakit nagkakaroon, maaari merong pag-iisip or paghihintay, no? Sa isang sitwasyon. Sa nakikita ko ito, maaari kung meron kang dalawang relationship or na-attract ka
sa isang tao, ganyan. Or vice versa tayo ha, nagkakaroon ka ng choices in life. Kumbaga, there's an option, no? Ako nakikita dito. Yan. Nandito yung, yung paghihintay or yung situation na hindi mo pa alam kung paano ka magpo-proceed, ganyan. Nandito rin yung kung mag-go ka na or hindi pa. Yan. Kasi you're waiting for something o yun, nandito yung situation na naghahanap ka ng enlightenment, no, sa'yo or sa isang tao sa nakita ko dito. Or maaring sa iba sa inyo, sarili. Anak, pinupo mo si mami eh. No? Siguro this sa time din na kung meron ka namang family or relationship sa ngayon, you need to sacrifice din para sa pamilya mo. Diba? Hindi mo kailangang magkaroon ng doubt sa sarili mo. No? This is sa time na rin na magkaroon ka ng bagong pagpaplano or strategy when it comes to your relationship sa ngayon. Pumili ka talaga ng tama. Piliin mo yung tama, syempre. Diba? Yun ang sinasabi dito. Kasi iba sa inyo may choices. No? Tingnan natin ang advice. Advice po kay Aries. Anak, parang ano to, luneta. Yung mga ko kanina pa yun eh, parang naglalakad lang sila sa luneta. High Priestess and the Troops. The Devil, oh. Obsession. Okay. The advice is oy, someone's spying talaga, no? Yung iba sa inyo, may mga kayo, may mga iniisip kayo or may mga lihim kayo, no, sa nakita ko dito. Yan. Then, nandito kayo sa sitwasyon nyo rin na maaring may mga hindi kayo masabi sa, yun, parang napipigilan kayo sa isang sitwasyon. Either tatawag ako o magbe-mail ako, ganyan. May mga gusto kayong sabihin na isang bagay sa isang tao, ganyan. Na hindi mo masabi, ganyan. Parang nahandun lang sa thinking ka, no? Sa nakita ko ito. Ang nakikita ko rin kasi sa'yo dito, meron kang gustong gawin na isang bagay. Pero, natatakot ka, no? Hindi yung nahihirapan ka. Kasi nga, sabi ko sa'yo, you have a choices in life. Diba? You need to face yung fear na to. Diba? Kailangan mong harapin yung obstacle na to. You need to face the obstacle. Siyempre, handun din yung pagiging totoo sa sarili. Diba? Kailangan mo pagkatotoo. Ang advice kayo sa'yo is, yun nga, face your fear. Pag-aralan mo maigi kung makakabuti o hindi makakabuti. No, kung ito is talagang ito yung tinatakbo ng puso mo, ganyan. Or ito yung talagang gustong-gusto mo. Pag-isipan mo rin maigi, no? You need to trust to your intuition, listen to your inner voice. Yan ang nakita ko. Iba dito nananaginip sa nakita ko dito. Someone spying talaga. Hindi ko alam kung ikaw or may tao na nag-i-spy. No? May nakita rin ako dito na maybe there is someone is obsessed. No? Sa nakita ko dito. Okay. Pagiging totoo, ang nakikita ko dito, magpakatotoo ka lang sa sarili. No? Kailangan mong, if you want to crossroad, mag-crossroad ka. Pero isipin mong maigi kung makakabuti yun. Diba? Pag-aralan mong maigi. Pag-isipan mong maigi. Kung tama yung gagawin mo. Diba? Kung mayroon kang karelasyon o mayroon kang pamilya, piliin mo yung tama. Ganun ang nakikita. Arigatou naman sa God bless.